mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. At ako po ay kasama ko po si Attorney Cam. Pakalat-kalat pa lang siya sa building. Ako pa ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. December 6, 2023, kumusta po kayo? Matraffic po talagang napaka-traffic sa daan. Kaya magdala po ng magbaon po ng napakahabang pasensya dahil napaka-traffic na po sa daan. Yan, lalo na kapag ka-uwian ay mag-ready na po ng ng inyong pantog. Kasi pag doon ka inabot na nawiwiwi ka na sa kalye, ay nako, lalo na pag nasa Skyway. No, kaya importante po ang paghahanda. Pero kumusta po ba ang inyong paghahanda para sa darating na Pasko? No? Kayo ba ay nakatanggap na ng 13th month pay? O nag-aantay pa? Yan. Of course, medyo maaga pa naman para sa 13th month pay. Sinasabi po ng batas, on or before the 24th of the month, dapat po ay, or the month of December, sana po ay, dapat po ay maibigay na ang 13th month pay. Dos Kumpanyeras. Tama ba ito? Binabasa ko? Okay. Meron pong isang, saglit lang ha? Saglit. Flash Report. Flash Report! Meron daw pong isang storage facility sa Malabon at na nasusunog at nasa ikalawang alarma na ang detalye mula kay Federico Manalili ng DZRH Operation Tulong. Federico, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Atty. Rina. At nandito pa rin tayo sa area ng barangay Pinaheros, lungsod ng Malabon, sa may Platinum Street sa Goldendale Village, kung saan nga patuloy na natutupok isang storage facility dito sa banggit na lugar at saan nga nakataas na ito sa ikalawang alama. At lumalabas sa isa report ganat na alas 5:55 ngayong hapon nagsimula itong natupok itong sinasabing storage facility at patuloy nga itong dumarating ng ating mga pamatensyon. Kasi na yung sinasabi dito, initial report pa lang naman itong natanggap natin as per sa mga Bureau of Fire Protection ng Malabon na ito yung storage facility ng mga medical equipment. At ngayon, tinitingnan natin at itatanong sana natin, bakit may isang dito, pakita mo sa bus, merong isang bus doon sa loob ng natutupok na may isang malaking bus na nakalagay fire command unit. At tinanungan natin sa Bureau of Fire Protection na hindi sa kanila yung nasa loob ng nasabing bus na bagong-bago sa lapap-saka na nakapatak na fire command unit. At alam natin kung ito'y pag-aari nga itong natutupok na storage facility. Kaya alamin din natin kay Fire Marshal Arturo nasa. Anong gusto ba si Fire Marshal? Nako, Yes, Attorney. Alamin mo muna yung mga detalye, no, saka ka bumalik, no. Para hindi ka ngayon palang maghahagilap ng tatanungin mo. Opo, bali ang inisip pa lang nakuha natin dito, bali nasa command post tayo at yun nga sinasabi ganap na 5:55 at nagsimula itong natupok sa storage facility. Ito'y nakataas na sa second alarm nga dito sa may area ng Goldendale Village sa lungsod ng Malabon. Nagbabalik na lang tayo kasama Atty. Rina sa mga karagdagang informasyon kung sino may-ari at paano mga magiging pinsara na dahil malaki itong storage facility dito sinasabing itong nasusunog na dito. Wala pa rin sa kauna ng radyo sa Pilipinas, di Sheriff Federico Manalili. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Flash Report. Flash
Report! Yan po ang report ni Federico Manalili kaugnay sa isang storage facility na nasusunog sa Malabon at ngayon ay nakataas na sa ikalawang alarma. Kunin mo muna yung mga detalye, Federico, no? Tsaka ka bumalik, no? Para tuloy-tuloy ang ating report. Dos Compañeras. Anyway, ngayong gabi po, Attorney Cam, bumati ka muna. Uy, magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok ngayon. Maraming salamat sa palagyang pagsama sa aming programa. Thank you so much. Yes. Of course, tatalakay natin ngayon, tungkol sa mana. No? Yan. Dahil alam mo, Attorney Cam, nakakalungkot. Parang kaliwat kanan ang mga pumapanaw ngayong mga panahong ito. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Yung iba, old age. Yung iba naman, yung mga nakakagulat talaga. Hindi mo inaasahan. Hindi mo inaasahan. Kabataan pa, no? No, may connection po doon ang ating tatalakayin tonight dahil ang tanong natin, may share pa ba sa mana ang anak na nakatanggap na ng ari-arian mula sa kanyang mga magulang nung ang mga ito ay nabubuhay pa. Dos Compañeras. So usapang mana po tayo tonight and of course property. So pwede po kayo magtanong sa 0919282645. Pwede din po kayo magtanong sa DZRH TV 4K live stream. Gayon din sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page at Attorney Cam. Siyempre sa ating social media Facebook platform sa DZRH News at DZRH News Television. Facebook po yan ha. At siyempre, huwag kalimutan ang DZRH Dos Compañeras Facebook Live. Yes, and welcome po ang inyong mga katanungan. So, umpisahan na natin, Attorney Cam, dahil syempre, ating mga tagapakinig ay nagmamadali. May mga questions na dito, pero umpisahan natin, no? Again, puntahan po natin ano ba yung importansya ng will o yung tinatawag natin. Ang tawag natin kasi doon common term natin or phrase natin is last will and testament. Actually, pag sinabi mong will, yun na po yun. No? Last will and testament, redundant na yun. No? Will na lang ang tawag natin. O yung mga, ano man tawag? Huling habilin. Para medyo masakit sa tenga kapag huling habilin. No? Pero kapag pinag-usapan po kasi natin ng will, no? Ito ay syempre nagmamatter po ito, no? Ito yung mga sinasaad ng namatay or nung nagpapamana kung kanino mapupunta ang kanyang mga ari-arian kapag siya ay nawala na. Although, no? Again, pupunta tayo doon sa tinatawag naman na legitim. Kasi kaakibat po ng will o last will and testament, yung legitim, ano ba yung legitim? Merong porsyento po or kalahati ng lahat ng ari-arian ng namatay o ng magpapamana na inire-reserva sa kanyang mga compulsory heirs. Attorney Cam, paliwanag mo nga ano ba yung sino-sino ba yung mga compulsory heirs? O yung mga compulsory heirs, ito yung mga hindi po pwedeng tanggalan ng mana except kung meron pong tinatawag na disinheritance, no? Pero itong mga compulsory heirs, syempre, unang-una nandyan po ang mga anak. Kung saan nire-reserba ng batas na meron silang dapat na kalahati. Makuha. Oo, doon sa mamanahin. Kung sila po ay gagawa ng last will, no, ng huling habilin, hindi po pwedeng etsapuera ang mga to. So pag walang anak, syempre andyan po ang mga magulang. At syempre hindi rin nawawala ang surviving spouse. So anak at saka asawa. O kaya ay asawa at saka magulang. Ayun. O kaya naman, kung halimbawa, anak, asawa, kung halimbawa, merong isang anak na namatay, pwedeng bumaba doon sa mga apo. O yung mga anak nung anak na namatay. Dos Compañeras. At syempre, kapag kaganyan, Attorney Cam, may mga playing favorites. Sino bang paborito sa iyo ni Papa William? Sabi ng Papa William ko, pantay-pantay ang tingin ko sa inyo dahil mahal ko kayo ang lahat. Kahit hindi kayo magkakasintangkada. Pero kahit pantay-pantay, minsan di mo maiwasan, parang mas napapaboran, no, yung isang anak at syempre, di ba? Ang sinasabi naman kasi nila, Attorney Cam, ito yung isang anak mas napapaboran dahil siya yung mas may pangangailangan. Yes. No? O ikaw, hindi ka masyadong napagbibigyan dahil may kakayanan ka. Tama. O stronger ka. Alam ng papa mo o ng nanay mo na mas madiskarte ka. No? So, ibig sabihin, stronger ka. Kaya lang minsan, 'di ba, nakakasama ng loob. Alam mo ba, ramdam namin yung nag-deliver ng line si Bea Alonso sa Four Sisters and a Wedding. Okay. 'Di ba? Kung saan sinabi niya na ang galing niya siya yung pinakamatalino pero hindi alam ng magulang na ang nafe-feel niya, siya yung least favorite. Pero sinabi ng magulang doon, kasi ikaw yung pinakamatapang, pinakamatalino, at hindi mo kailangan ng ganitong attention. Unlike itong isang kapatid mo na medyo sakitin, mahina,
mahina ang ulo. dependent, yung ganun ba? So may mga kanya-kanya palang yan. Ang pagtrato ay depende sa iyong kakayanan. Correct. Or depende sa iyong pangangailangan. Oo, kaya wag magtatampo. Correct. Although syempre, ang sinasabi ng iba, kung ikaw ang provider, sino naman ang magpo-provide sa iyo kapag ka dumating ang pagkakataon na ikaw ang mga ilangan? O, 'di ba? Anyway, humuhugot lang tayo diyan. Oo, syempre, pero ang namin nakaka-relate kasi yun nga papansinin natin, bakit iba yung natanggap niya? Ba't mas malaki yung natanggap niya? Bakit hindi pantay? Usually yung mga sinasandalan, Attorney Cam. Minsan ay yung nadideprive, no? Dahil mayaman naman yan. Oy, may kakayanan naman yan. Oy, abogada naman yan. Oy, 'di ba? May mga ganong pagkakataon. Doktor, engineer naman yan, or architect, or piloto, or whatever. Now, sa mga pagkakataong ito, dahil iniisip na, hindi dahil sa favorite, of course, may mga pagkakataon na favorite talaga, pero dumadating yung pagkakataon na nabibigyan, no, nabapaboran, so nakakatanggap ng advance. Yes. No? Binigyan ng gintong parakale, mawalay hindi bale. Binigyan ng lupa dahil si anak ay mag-aasawa, kailangan makapag-provide sa kanyang pamilya. May mga ganong mga pagkakataon. So, ang tanong ngayon, paano kung halimbawa karampot lang ang maiiwan at naipamigay pa sa mga ibang nauna o sa mga paboritong anak, 'di ba? So ano na ngayon ang mangyayari doon sa mga ibang mga tagapagmana na hindi nabigyan, no? Usong-uso pa naman 'yan, bibili ng property, ipapangalan na sa panganay. Yun. Or ipapangalan na sa bunso, no? Kahit estudyante pa, may mga malawak ng mga ari-arian, no? Habang yung nasa gitna, usually yung deprived. Dalawa lang yan either yung panganay o yung bunso, no? At yung nasa gitna, sabi nila, yun daw yung kawawa. Totoo ba yun? Sabi naman nila, ayun. Pero kasi yung mga nasa gitna kasi, sometimes sila yung nag-excel. Yes. Diba? Marami akong mga kilala na, sila na parang kasi challenge. Nakakaramdam sila ng middle child syndrome. Ito daw yung mga kinukumpara sa ate o sa kuya. Tapos yung mga bunso, yun yung mas nabibigyan ng pabor. Nabibigyan ng atensyon. At madalas, utusan, tagahugas ng plato. Dos Compañeras. Ayan. So, sinabi na po natin, meron hindi maaaring mawalan ang isang anak or isang compulsory heir o isang tagapagmana dahil mismong batas ang nagsasabi nito. So, nagkakaroon naman, may mga pagkakataon, pumapasok din yung issue ng donasyon. Dahil syempre, kapag ang magulang nagbigay sa anak, na especially kapag lagpas-lagpas na doon sa mga nire-require na pwedeng hindi nasusulat dahil sabi nga sa batas kapag umabot ng 500 piso 5,000 piso ang halaga ng ibinigay, dapat ito nasusulat, no? Kahit pa ito ay personal property lamang. Ay how much more, no, kapag ito ay mga real property, no, lupa, lupa't bahay, kotse, condominium units. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi na dinadaan sa tamang proseso ng pagdodonate. Ang ginagawa, bibili ng property. Attorney, ipangalan mo na dun sa anak kong si Attorney Cheryl Adami Molina, ha? Dahil yan ay paborito kong anak. Diba? So ganyan ang mangyayari. Paano kung gano'n na nga ang nangyari? Paano yung iba, no? Kapag oras na ng hatian. Dos Compañeras. At ito bang nabigyan na ng pauna ng mga regalo, tatanggap pa ba siya? So yan po ang tinatalakay natin tonight. Dos Compañeras. At kung sakali naman, halimbawa, nakatanggap na si ate, si kuya, pwede mo pang ikaw na hindi ka nakakatanggap, pwede mo bang habulin yung mga naibigay sa kanya noong 1960s pa? Diba? 1970s, 1980s, or a few years back, no? Ipinangalan sa kanya ang condominium unit. Ikaw wala ka, nga ka lang. No? Meron si ate, meron si kuya. Wala ka. Pwede mo bang sabihin, namatay na. Akin yung kalahati dyan. Pwede mo bang gawin yon? Yan. Sabi nga ni Marcelo why wait for parents to be gone before equally distributing the mana? So bakit kailangan daw intahin na mamatay ang magulang bago i-distribute ng pantay-pantay ang mana? Alam ko po kung bakit. Masasagot ko kayo. Alam nyo bakit? Kasi po meron pong mga deductions kapag umabot pa sa kamatayan. Bakit? Kasi kapag po nagsisettle ng estate, ang deduction ay 10 milyong pisong halaga ng family home kung umabot sa 10 milyon. No? O kaya at saka 5 milyong pisong halaga or 5 million pesos na halaga na standard deduction. Imagine that, kung 10 milyong
piso ang halaga ng inyong bahay, no? Tapos may 5 million, 15 million, halimbawang yun lang ang halaga ng ari-arian, pero ipinamigay mo na. Siyempre, ito po ay subject sa 6% na donor's tax, no? Unlike, no, kung pumasok kayo doon sa pagmamana, na in which case, na yung proseso ng pagmamana, magiging subject pa doon sa mga deductions na isinasaad naman po ng train law or ng National Internal Revenue Code. Dos Compañeras. Ayan, so ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Anchi Tena, magandang gabi sa iyo. Nelly Avina, Evitz Escueta, Lane Lewis, Gael Enriquez, and of course, si Jerry Kibral at Buboy Pertos at mga taga Puerto Princesa City, si Eva Duques and Mami Belen Rivera, Roxanne Costo and Joseph Villamor, Tita Ami Miraflor Garcia, at syempre, ikaw, Atty. Cam, basa ka pa ng ibang mga listeners. Si Eduardo Narvaez, Ray Garpesa, and ganun din po si Glory Lynn Gapasin, sagutin natin mamaya yung katanungan, and si Ligaya Anki, and si Pancho sa bordo. Yang si Eduardo Narvaez, naiinisyan pag wala ka, Atty. Cam. Dahil ayaw niya sa akin. So hinahanap ka niya kapag ka nawawala ka. Kaya wag kang nawawala. Dos Compañeras. Mamimiss nyo talaga ako. Oo, nanonood lang yan dahil sa'yo. Ay, thank you. Pero okay lang at wala ako. Andiyan naman si Attorney Rina. Ayan. Magandang gabi, Enrique Alcantara, Abel Silva, at mga iba pang nanonood sa atin. At syempre, si Ma'am Irene Almodovar and Ginoong Eli Abanto, Moonbeats, at syempre, itong iba pang mga nanonood sa atin. Christian Tarse! Happy birthday sa'yo! Happy birthday! Si Attorney Christian Tarse ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan ng isang araw. So happy birthday sa'yo, Attorney Christian Tarse, and syempre, pagaling ka. Yan. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Hindi naman po ipinagbabawal ng batas na magkaroon ng sobrang share ang isang anak, no? Kung halimbawa siya ay napapaboran, no? Halimbawa nakatulong din sa mga magulang. But, no, hindi po maaari na yung kalahati, 50% of the total estate ay maaapektuhan, no? Siguro ay yung in excess doon sa 50%, doon sa kabila, doon siya kukunin, no? Kung halimbawang mapapaboran or mabibigyan ng mas malaki ang isang compulsory heir. Kasi alam niyo po ang mga anak po, no, ay iba-iba ng ugali. So siguro merong isang pasaway, merong isang, yun nga, sabi nga ni Panyera, ay nag-alaga dun sa mag-asawa, tapos sa laging tumutulong sa kanila, so napaboran. So ito yung sinasabi natin na akala nyo favoritism, pero merong mga reasoning behind kung bakit itong legitimate heir na to ay mas malaki ang share. Pero ito ay nag-a-apply kung meron lang will na naiwan. Yes, and of course, kung halimbawa may pagkakataon na nagkaroon ng donation or maagang pagreregalo na naisusulat, and at the same time, doon nakasaad na sinasabi niya na, ay, ito hindi na isasama pa doon sa magiging collation later on. Hindi ito subject doon sa computation kung sakasakali. Hindi siya i-consider na advanced legitime. Halimbawa, naging regalo nung kinasal, merong pagkakataon na gano'n, iniregalo nung nag-graduate, nag-excel sa eskwelahan, umasa sa bar exam, matapos ang napakahirap na pag-struggle sa law school. O, diba? May mga ganong pagkakataon yun, bilang reward. At sinasabi na, sa'yo na lang yan, hindi ito isasama sa computation ng mana mo later on. So may mga ganong pagkakataon. Dos Compañeras. Ayan, Attorney Cam. Ayan. Ang dami na nakaka-relate. Sabi nila, ay, yung, banggitin lang natin ito pong pwedeng paboran, again, pag may will lang. Kasi kung halimbawa, yung mga magulang po ay biglaang namatay, yan. Tapos, walang naiwang huling habilin. So basically, ang presumption is pantay-pantay kayo ng mamamana. Hating kapatid. Hating kapatid to. Ayan. So, kung ang mga magulang po ay gustong paboran ng isang mabait na anak, pwede niyo po yung gawin. Again, magkaroon po kayo ng will. Yes. At doon, lilinawin nyo. No? Para din, maipaliwanag din, para din hindi naman nagsiselos ang iba ninyong mga anak
nung namatay na kayo, saka nagkaroon ng sama ng loob sa inyo. Di ba? Ayan. Attorney Cam. Eto, si Glorlyn Gapasin, may question siya. Attorney, good evening po. Magtatanong lang po ako, what if po may property na nabili yung husband and wife, and then that property is for sale na po? Paano po ang magiging sharing ng wife, ng husband, tsaka yung heirs po nila pag naibenta ang property? Sige, go on, Attorney Cam. Okay. Una muna, ang question kasi kung buhay pa si husband and wife. Kasi kung buhay pa si husband and wife, kung binenta yung property, definitely sa kanila pa rin po yun. Wala pang share doon yung mga anak. Diba? Kasi buhay pa sila diba? Pero pag next question niya is, parang yung heirs po na anak sa una. Ano po ito? May heirs sa anak. Ipaki-clarify nga, Miss, Glorlyn, medyo malabo po yung facts ninyo. So, ano po to? Napaka-tricky po na usapin ng mana, ha? Kapag lalo meron pong first family pa. Yan. Kasi po ang sinasabi po ng batas, kapag halimbawang magkakaroon po ng next wife, kailangan po i-liquidate muna yung properties na naiwan. Otherwise, magkakaroon ng inire-reserva po kasi yung mga ari-arian na na-acquire prior to the second marriage. Doon sa kanyang legitimate na descendants, doon sa unang asawa. So, yun po yun. Dapat clarify po yun. Importante po yun, ha? Dos Compañeras. Okay, merong question dito si Adivera Estolas Macoy. Sabi niya, Attorney, good evening po. Nanonood po sa CSJDM, San Jose del Monte Buba, Bulacan. May tanong lang po ako, pag ang anak na may asawa at binigyan ng mana ay namatay ang anak, mapupunta pa po ba sa asawa? Ayan. So ito pong mana lang na natanggap mula sa magulang, ang pinag-uusapan. Depende po kung kailan po ba niya natanggap yung mana, no? Yun po bang mana ay natanggap bago pa siya mag-asawa o tinanggap niya during siya ay may asawa na, no? At ikinasal siya bago or after August 3, 1988. Nagmamatter po ito. Bakit? Kasi po yung property regime ay affected, no? Kapag ka po depende po sa kasal, depende kung kailan ikinasal o depende kung merong prenuptial agreement. So generally naman wala tayong prenuptial agreement. Kung ikinasal po sila bago mag-August 3, 19 or after August 3, 1988, ibig pong sabihin ang kanilang community or kanilang property regime ay absolute community of property. So nangangahulugan at halimbawa ikinasal sila after August 3, 1988, abay absolute community of property. Halimbawa po na natanggap, no, ng inyong anak ang mana bago siya ikinasal, ibig pong sabihin sila ng asawa niya ang nagmamay-ari ng property. Pero kung tinanggap ito during the marriage, no, ito po ay sa anak niyo lamang. Bakit po mahalaga na malaman ito? Kasi kung during the marriage tinanggap ang mana, solo po niyang property ito, eksklusibo niyang property. Although makikinabang pa din ang kanyang asawa, porsyento lang noon ayon sa hatian na isinasaad sa batas bilang mana. Pero kung tinanggap niya ang mana bago pa siya ikasal at ang kanilang property regime ay absolute community of property, sa kanya pong pagkamatay, makikihati ang asawa doon sa minana. Bakit? Hindi bilang mana, kundi bilang kabahagi niya sa absolute community of property. At maliban pa doon, other than makukuha ng asawa ang 50% na bilang share sa absolute community property, yun pong kalahati na natitira, makikishare pa din po siya doon. So malaki po ang mapupunta sa kanya. Kung halimbawang wala po kayong apo, ibig sabihin walang anak ang anak ninyo, ang maghahati po doon sa kalahating natitira, no? Yung magulang at saka yung asawa. So ibig sabihin, Attorney Cam, 75% mapupunta sa asawa at 25% ang mapupunta doon sa magulang. So, ganun po ang mangyayari sa property. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Eto sabi, may tanong lang po ako, may habol po ba ako sa mana ng papa ko kahit na isa po akong illegitimate child? Meron po kasing iniwan na last will and testament ang tatay ko.
Ayun. So kung halimbawa kayo po ay yung mga pinanganak, no, yung mga non-marital child, yung mga illegitimate child, kayo rin po ay kasama, no, bilang compulsory heir kasi po kayo po ay anak nung namatay. Ngayon po, ang pinagkaiba lamang po kapag kayo po ay magki-claim, no, sa legitimate tsaka illegitimate, kalahati lang po nung legitimate ang pwede nyong makuha. Yes. Ayan. Pero provided na kailangan niyo po ipakita na kayo po ay in-acknowledge ng tatay ninyo nung nabubuhay pa siya. So, meron kayong proof of evidence. Halimbawa, birth certificate, nakapirma ang tatay niyo doon, di ba? O kaya yung mga private instruments at sinasabi niya na, etong anak ko, ito ay anak ko. Yes. Ayan. So, Mahirap po ngayon pa lang kayo magpapakita Correct. na anak kayo at hindi kayo kinilala noon. So, mahirap mapatunayan yun. Oo. So, kung kayo po kinilala, definitely may habol po kayo, pero 1/2 lang po ng legitimate. Yes. Ang pinakamaganda po dyan, makipag-coordinate na kayo doon sa legitimate family. Yes. Para kung sakasakaling magkahatian, alam nila na meron pang isang kapatid, meron pang isang tagapagmana na kailangan din nating bigyan. Dos Compañeras. Ang problema kasi Panyera pag mga ganito, totoo lang yung mga legitimate, itinatago. Huwag ninyong itatago. Di ba? Hindi sinasabi yung mga properties. Tapos kapag mga hindi sinasabi kung kailan sila magsisettle ng estate. Pero po kayo mag-alala kasi pinapublish naman po yun. Yes. Pangalawa, ang tabayanan po ninyo dahil syempre, as much as possible, isi-settle yan. As soon as possible, isi-settle because sa ilalim po ng batas, meron lamang 1 taon within which to settle the estate. Now, we go to, thank you Attorney Cam, we go to the question of Maricel. Binigyan po ng magulang namin binigay po ng magulang namin sa nag-iisa naming kapatid na lalaki ang isang bahay at lupa. Nasa pangalan na po ng kapatid namin. Bali yun lang po kasi ang napundar na ari-arian nila. Kung mawawala po ang magulang namin, ibig po bang sabihin, wala na kaming mamanahin? Dos Compañeras. Ito ba ay naging subject ng donation? Dinonate po ba ito sa kanila o binili bilang binili sa kanila para sa kanila kasi may mga pagkakataon, di ba, Attorney Cam, binibili direkta ipinapangalan dun sa anak. May mga pagkakataon naman na dinodonate. No, tingnan nyo, ano ba yung nakalagay dun sa dinodonate, dun sa donation kung merong deed of donation, no? Kung wala nang naiwan at merong deed of donation, sinasabi dun, sa kanya lang to, hindi na ito magiging subject ng mandahan later on. Pareho wala na kayong makukuha. Pero, no, kung halimbawa naman po ay ito ay nangyari binili, ipinangalan sa anak, o yung mga ganon, o kaya naman donate, attorney, or binigay, na wala namang naka-indicate doon na hindi ito isa-subject sa collation, pwede po kayong maghabol pa dito. Kung halimbawa po ito ibinili at ipinangalan sa kanila, may tinatawag tayo, attorney, maaari itong tinatawag na implied trust, no? Dahil yes. Kayo para sa inyong mga magkakapatid ito, no? Yun nga lang, dapat ninyo kaagad i-manifest na, kami ay mga may kabahagi kami diyan, mga co-owners kami diyan, no? At ibig sabihin, hinahawakan mo ito hindi lang para sa iyo, kundi para na din sa amin o sa ating mga magkakapatid. So maganda po na pag-usapan ninyo kaagad, no? Otherwise, kapag po ito'y nalipat sa mga third innocent purchaser, no, ibinenta sa iba at walang kamalayan sa mga arrangements na ito, baka wala na po kayo talagang mapakinabang pa at makuha mula sa inyong mga magulang. Dos Compañeras. Sabi ni Enrique Alcantara, sabi niya, napakaganda po ng inyong topic. Ayan, maraming salamat. Kayo po ba'y nakaka-relate sa amin, ha? Ito rin si Attorney Cam, si Miro Arevalo Etchegoyen. Nanunood din sa atin. Magandang topic din daw. Sabi niya, ito ay mga taga Bustos, Bulacan. Good topic daw. At nanunood sa atin si Taran Del Mundo and Chef Elwin Del Mundo. Ganyan din Michelle Alamro at Pancho Sabordo Jr. Maraming salamat po sa inyo. Romeo Bonador Herong and Sansar Pertes, magandang gabi sa iyo. Ma'am Grace Recta. Parang incentive daw pala. Yun yung sinasabi ni Miss Grace Recta. Next, Attorney Cam, parang ikaw na magtatanong. Eto, may question dito. Attorney, may habol po ba yung grandma namin sa naiwan na properties ng uncle namin? Wala siyang last will na naiwan. Ito po, no, hindi po nagmamatter dito yung last will na naiwan actually, no. Ang nagmamatter po dito, una, may anak po ba si uncle? Ayan, kasi kung may anak si uncle, hindi nakasama si grandma. Oo, kung may anak sa uncle na legitimate. Pero kung illegitimate or non-marital,
maghahati pa rin. May asawa din ba si uncle? Yun ang tanong. So, yun ang pinaka mga tricky question na dapat nyong alamin. Kasi po, again po, dun sa sinabi namin na compulsory heirs, kapag andyan po yung legitimate child, legitimate descendants, nawawala na po yung magulang para wala magmana. na sina lolo at lola. Ayan. Tapos, syempre, yung asawa, nandyan pa rin po, magmamana pa rin siya, regardless kung may anak o kaya walang anak. Walang anak. So, sa ganito po ang tatandaan ninyo, no? Kagaya ng binanggit na Attorney Cam. Pag may legitimate, wala na sina lolo at lola. Wala na po. May legitimate at saka si asawa. Kung wala yung asawa, syempre, legitimate, yun na lang mga anak. Kung halimbawa naman na walang asawa, merong illegitimate, no? At merong magulang. So, yung illegitimate at saka si lolo at lola, yun po ang maghahati. Yes. Kung halimbawa naman, may asawa, walang anak, merong lolo at lola, maghahati po si asawa at saka sina lolo at lola. Paano mangyari naman? May asawa, walang lolo at lola, walang anak, may kapatid. Maghahati din po si asawa at ang mga kapatid ng namatay. Dos Compañeras. Getching. Ang gulo pala no, ano? Medyo ano po yan Tricky po yan, depende po sa sitwasyon. Kaya ang usapin ng mana ay parang walang katapusan, Attorney Cam. So, not necessarily last will, pero kailangan check nyo muna kung sino ba yung mga naiwan. Yan. Tapos then, after that, pag nyo, i-check nyo kung ano nakalagay sa last will. Ay tama ka. Kasi kung halimbawa may ano po, merong mga anak, tapos syempre may asawa, pero dun sa kanyang last will, pinamanahan pa rin na magulang, syempre meron pa rin sila lolo at lola doon. Basta lang hindi ma-impair yung adjective. Ay tama ka nga, Attorney Cam, sa Enrique Alcantara, ay relate na relate. relate din yata si Aldous Villamater at Rudy Palma. Ayan. So thank you very much po. Magandang gabi po sa inyo. Okay. Single pa po ako. Wala nang magulang, pero may dalawa po akong kapatid. Gusto ko po pag nawala ako, ay isa ko lang pamangkin na ulilan na din mapupunta ang naipundar ko. Pwede po ba yun? At pwede po bang habulin yun ng mga kapatid ko? Dos Compañeras. Ayan, Attorney Cam, ang sabi, single siya, wala na siyang magulang, may pamangkin, at meron siyang mga kapatid. Yun. Pwede daw bang ibigay na lang niya? Actually, wala ka pong, bilang ikaw ay ulilang lubos, wala ka magulang, wala ka din ng mga asawa, wala ka din mga anak. Ikaw ay may karapatan na ipamigay kahit kanino ang iyong mga ari-arian. No? Pero kung ito ay magagawa mo lamang sa pamamagitan ng will o last will and testament. Kung hindi mo ito gagawin, automatic na ang kukuha ng property mo or magmamana ng property mo ay ang iyong mga kapatid. At yung halimbawa ay meron kang pamangkin na namatay na ang magulang dahil yung magulang noon ay kapatid mo, makikiparte pa din siya. Pero ano lang ito, mas maliit, no, kumpara doon sa makukuha ng iyong kapatid. Depende of course kung ilan silang maghahati doon sa share, no, na yun. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito nakakatuwa yung tanong. 6 po kaming magkakapatid. 3 boys at 3 girls. Mas may karapatan daw po ang mga lalaki. Totoo ba yun? Hindi po totoo yun. Sinaunang pag-iisip ito, mga ganito, kasi Attorney po, wala pong kinalaman ng gender. Pagdating po sa sinong mas malaki ang mamanahin. Again, lahat po kayo pantay-pantay. Doesn't mean na kung lalaki ka, mas malaki ang share mo. Kaya, wala din sa edad. Wala sa edad. Kung panganay ka, mas malaki sa'yo. Bunso ka, walang ganon. Unless, ulitin namin kung merong pong last will at pinapaboran doon ang mga lalaking anak. Yes. At sinasabi na, ibibigay ko ang kalahating mana doon sa addition sa mga lalaki kong anak dahil sila po ay magtatayo ng sila ang magpupundar sa kanilang mga pamilya. Mga ganang eksena, di ba? Magdadala ng kanilang ng apelido ng ating ng lahi. ng lahi. So, ganun lang po yun. Pero kung halimbawang namatay po ng walang last will, kayo po pantay-pantay regardless of kayo po ay lalaki o kaya babae. O kaya mayaman o mahirap kayo o bunso o panganay o middle child. Yes. No? Ang nagmamatter po yung ang tinitingnan lang po ay kung nandun sa will. Plus, of course, no, kahit pa may will, yung kalahati, 50%, nakareserba po talaga para sa lahat ng compulsory heirs ng mga anak. Kung may asawa, doon kukunin sa extra 50%. Yes, sa excess doon sa portion. sobra. Oo, yan. Dos Compañeras. Si Ray Mendoza, ang dami naming natututunan sa inyo. Maraming salamat po. And of course, sabi ni Ma'am Grace Recto, unfair yan. No? Bibigay lang sa mga lalaki. Oo, di ba? Porkit kayo ang magdadala ng apelyido, ganyan. Pero again, pinapayagan naman po ng batas na bigyan ng
pabor, yung mga gustong bigyan ng paboran. May tinatawag pa din po tayo yung karapatan, Yes. kalayaan sa ating mga ari-arian. Pero wala kang kalayaan sa 50%. Oo. No? Yung kalahati lang. Oo. Oo. Kasi syempre bilang mga nagpundar ng mga ari-arian, meron silang kalayaan na ibigay kung kanino nila gusto ibigay yung kalahati Yes. ng napag-ipunan. Dahil total Yes. naman sila naman ang Kung gustong ibigay yung kalahati sa Yes. kasambahay, walang magagawa Walang mga magagawa. anak. Basta lang, tama yung pagbibigay. No? Ah. Nasa tamang forma, yung kanilang, yung tama ang documentation. Either holographic or notarial will. Kung kami ang tatanungin ninyo, mas madali po yung holographic will. Sulat kamay, may petsa at merong Lagda. pirma. Oo, yun lang ang pinakasimple na paggawa ng will. Dos Compañeras. May question dito, paano daw kung bibigay sa lahat ng ari-arian sa same-sex partner? Ang tanong, no, kung ikaw, no, ang magbibigay. Ang tanong dyan, meron ka ba bang compulsory heir? Kasi kung may compulsory heir, bagaman at maari mong ibigay sa kanya, no, yung kalahati, hindi mo aaring ibuhos lahat sa kanya yung mga naipundar mong ari-arian. Pwede mo lamang itong gawin kung wala kang anak, wala kang asawa na legit, at wala kang magulang. Kung wala na ang mga yon, pwede mo, may freedom kang ibigay. Pero kung meron ka pang magulang o meron kang anak, hindi mo maaaring ibigay ang lahat-lahat sa'yo. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito po, hello po, paano po kung naghiwalay ang magulang? Isa ang anak, pero ang tatay ay maraming anak at may kinakasama na may anak at yun ang ginagastusan. Okay, ang tanong po dito, kasal po ba yung unang yung may unang anak? Kasi sabi niya isang anak, tas nagkaroon ng maraming anak, tas meron kinakasama na may anak din. So parang magulo yung kanyang facts, no? Pero ang tanong kasi dito, kung yung unang anak doon sa pinakaunang asawa, kasal ba o hindi? Yan. Kasi yung sa pangalawa, na may kasamang anak, sila ba'y kinasal o hindi? Kasi Yes. nagmamatter po yun. Yun po ang Kapag importansya, ka-illegitimate diba? or non-marital po, mas Yes. maliit. Mas maliit of course, kasi. tatanggap. Mhm. Pero yung porsyento, mas maliit. nagmamatter din po. So, Kung legitimate or o hindi. illegitimate. Kasi kung halimbawa siya po ay dun sa pangalawa pala nagpakasal. Mhm. So, ikaw ang lalabas na non-marital child. Yung mga anak niya dun sa pangalawa, yun ang magmamana ng mas may Mas malaki. kalakihan. So, ikaw, kahit nauna ka na ipanganak, pero hindi ka sa lang iyong magulang, so, half lang ang makukuha mo. By the way, ito rin po ang lilinawin natin. Kasi ang impression ng iba, kapag yung tatay ang namatay, ganun lang ang arrangement, yung illegitimate and illegitimate. Aha. Ikaw, si nanay ang namatay, merong illegitimate na child, merong legitimate child, nagmamatter pa din po kung legitimate or illegitimate, bagaman at iisa lang ang pinagmula nila. So, Correct. yun pong issue ng mas maliit sa illegitimate, mas malaki sa legitimate. Hindi lang yung nag-a-apply kapag tatay ang namatay. Nag-a-apply din po kapag nanay ang namatay. So, say for example, si nanay may anak sa una, ay hindi sila ikinasal. Tapos nag-asawa siya, nagkaroon sila ng anak ng kanyang asawa. So, yung pangalawa, legitimate. Yung una, illegitimate. Kapag ka namatay si nanay, mas maliit po ang matatanggap nung anak sa una, nung illegitimate. Bakit? Kasi illegitimate nga. Kaya importante no? Either ikaw, misis, aampunin mo yung iyong anak para i-elevate sa status na adopted na in which case ka-level ng legitimate, or maggumawa ka ng will or last will and testament na sinasabi kapag namatay ako, patas ang manahan ng aking illegitimate at legitimate child para hindi po unfair. Yun po ang importanteng diskarte dito. Dos Compañeras. Ikaw ba, Attorney Cam? Pero magko-commercial tayo. Commercial muna tayo, Panyera. Okay. Yung mga ibang messages po na babasahin natin. Ellen Geronimo, Mystico Fontebella, Eds Maglakas, ang sabi niya dun sa iba sa ibang bansa po, yung mas priority nila yung mga lalaki na heir, mas malaki ang makukuha nila sa mana like sa Dubai. Ganun ba yun? Sa mga, siguro sa mga Muslim countries, Attorney Cam, no? And of course, magandang gabi po sa iba pang mga nanonood sa atin. Si Jessa Rivlin, magandang gabi po sa inyo, tita. And sabi niyo, I cannot imagine my night without you, mga lawyers of the century. Thank you very much. Harold Del Rosario and Ray Mendoza, magandang gabi sa iyo. Okay, magbabalik pa ang programang Dos Compañeros to answer more of your questions.
Ilan po muna mga paalala, kami pa rin po ang mga panyera ng bayan, ang mga nakakasama ninyo. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladaming Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Ang programang Dos Compañeras, kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladaming Molina. At tinatalakay po natin mga mana-mana pa din. Kapag kausaping mana, walang katapusan. Dahil Pinag-aawayan. pinag-aaway yung iba nagpapatayan. Malungkot naman. Nagkakasuhan yung mga pamilya. Natatandaan mo, may arong senador na nagkasuhan ng pamilya niya. Natatanda mo ba yun? Yung senador, wala na siya ngayon, Jambi Madrigal. Diba? Yun. Nasa Senate ako noon nung naging issue. Abogado pa ako sa Senado nung naging issue yung tungkol sa kanyang mga mana-mana. But anyway, Attorney Cam, dami mga questions dito. Meron ka ba binasa before we pause for commercial? Wala naman. Basahin ko lang ito kasi hindi siya related sa mana pero may in relation din sa pagmamana later on. Kasi si Mystico Fontebella, sabi niya ganun. Tanong ko lang po, kahit hindi kasal, pwede po bang gamitin ng bata yung apelido ng tatay kahit hindi kasal? At may kasulatan sa likod ng birth certificate pa na mga attorney. Okay. Actually, pwede pong gamitin sa ilalim po ng bagong batas, yung Revilla Law. No? Binibigyan na po ng karapatan, ng pagkakataon yung mga non-marital children na gamitin ang apelido ng kanilang tatay. Sa kondisyon na merong affidavit to use the surname of the father or merong affidavit of acknowledgement. Bakit ito mahalaga? No? Kasi later on kapag ka nagmanahan nga po, at least hindi ka na mahihirapan or hindi na mahihirapan ang anak mo, no? Na i-assert ang kanyang karapatan sa kanyang tatay, no? Kung sakasakali. Nagiging issue lang naman kasi, Attorney Cam, ito yung hindi kinilala kapag ka tatay ang involved. Pero pag nanay, imposible hindi ka kilalanin ng nanay mo or kahit galit sa yung nanay mo, wala siyang lusot, no? Maliban na lang kung i-disinherit ka niya. So, yun, Mystico Fontebella. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito medyo makomplikado ang kanyang kaso. Sabi niya, kapag po ba yung title o sa titulo makinig, ang pangalan ng magulang, kunwari, June, married to Mary. Yan. At namatay yung Mary. Yung bang naiwan na anak may karapatan sa ari-arian ni Mary. So depende po yan kasi kung halimbawang yung title po ay halimbawa binigay ng nanay ni June sa kanya, exclusive property yun ni June during the marriage. Nakalagay lang doon, married to Mary. Description lang po niya yun. No? Ibig sabihin may asawa siya. Yes. So yung yung mga anak to ni Mary, sa una, halimbawa kung meron siya anak sa una, hindi kasama doon sa may manahan doon sa property na yon. So dapat po, sabi nga po namin, mas maigi kumonsulta kayo sa abogado na pinakamalapit sa inyo kasi yung facts na ganito, nagmamatter po yung mga dokumentong maipapakita ninyo at saka po kung ano yung sitwasyon talaga, no? Kasi yung dalawa po kasi nakikita namin scenario, it's either si June, kanya yung property exclusive niya, nakalagay lang si Mary. Or baka naman parehong sa kanila yon dahil mag-asawa na sila, na-acquire nila yun. Tingnan po ninyo kailan na-acquire. Yes. No, unang tanong, kailan na-acquire ang property? Pangalawa, ano yung itingnan ninyo kailan kinasal, ano yung kanilang property regime, kaya importante po para na alam ninyo yung absolute community and conjugal partnership of gains. Tapos importante din kailan natanggap kailan nabili ang property, kailan nakuha ang property, ito ba ay via mana or ito ba ay binili nilang mag-asawa? Yes. Kasi kung binili nilang mag-asawa, kahit pa nakalagay doon June married to Mary, silang dalawa po ang may-ari nito. Pero kung halimbawa po naman ito ay donasyon, pagkatapos donasyon na especially hindi ito mana, no? Kung halimbawa ay donasyon, tapos nakalagay June and Mary, silang dalawa po ang nagmamay-ari ng property. Dos Compañeras. Kaya Attorney Cam, importante din na marunong ka sa Ingles. Bakit? Yung mga connectives nagmamatter sa interpretation po. Meron po tayong tinatawag na statutory construction, interpretation ng batas, pero itong pag-interpret din po, pati sa mga kasulatan, sa mga dokumento, nagmamatter din po ito. Dos Compañeras. May question dito, si Sig P. Sabi niya, good evening, kung mas nauna po mamatay ang nanay at tatay ng isang bata kaysa sa lolo at lola, paano naman po ang percentage ng mamanahin? No? Naunang namatay ang nanay at tatay kaysa sa lolo at lola. Anong ibig pong sabihin yung mana doon sa lolo at lola? No?
Kasi automatic namatay yung nanay at tatay, automatic magiging ang tagapagmana yung anak. Ngayon, kung sakasakali po yung lolo at lola ang namatay, tapos yung may mga apo na anak nung kanilang anak, per star piece po ang mangyayari. Anong ibig sabihin ng per star piece? Halimbawa po sina lolo at lola, meron siyang 3 anak. Yung 3 anak na yun, yung isang anak nun, namatay na. Pero itong namatay na anak, meron po siyang 2 anak. So ibig sabihin, magiging 3 pa rin po ang hati doon sa mga naiwang ari-arian nila lolo at lola. Bakit? Per capita ang hatian doon sa mga totoong anak. Pero yung merong 1% doon, o 1/3 doon, ang mapupunta doon sa mga anak noong namatay nilang anak. So, ibig sabihin sa mga apo, yun pong yun, yung 1/3 na yun, paghahatiin ng 2 anak, 2 apo nila lolo at lola. So, ibig pong sabihin, yun yung tinatawag na per star piece, mas maliit na matatanggap. Kasi hindi isang buo, no? Kapraso lang dahil umangat lang sila doon sa dapat sana'y tatanggapin ng kanyang magulang. Dos Kumpanyera. Yung magulang na siya dapat na tagapagmana. Swerte ka right of representation. Swerte ka kung mag-isa ka lang. Di sa'yo din yun. Pero malungkot ang buhay mo, mag-isa ka lang. Di ba? Wala ka malang kalaro. Correct ka dyan. Attorney Cam, next. Eto, hello po. Hati po ba sa karapatan ang mga anak at ang father kung halimbawa patay na po yung mother? Ito na, nasagot na to ni Panyera. Kung halimbawa 2 po silang may-ari, hahatiin muna yun. Si-share muna si mother dun sa kanyang share at saka dun divide by 50. Tapos dun after... Dinidetermine po kasi Yes. yung share doon sa conjugal or absolute community ng asset. mother, So, di ba? kasi di ba pag nag-asawa kayo, ang iyo ay akin, ang akin ay iyo. So ibig sabihin, kapag ka namatay ang isa sa inyo, paghahatian niyo, at yun yung share ninyo sa conjugal assets. Yung Correct. kalahati, exclusive na yun. Share na So, yun, nang naiiwan. Yung namatay, yung 50%, yun ang kanya, plus yung kalimbawa, may mga minana pa siya, yun ang magiging subject ng hatian or ng manahan at makikiparte pa doon yung asawa. So, ibig pong sabihin, hatiin muna sa 2, no? Divide by 2 yung property. At pagkatapos po nun, doon sa kabilang property, doon hahati pa rin po si nanay. Ang iba kasi ang iniisip nila, dapat pantay-pantay tayo dyan. May naiwan si tatay na 1 milyon. 5 tayo, 4 na magkapatid, 1 nanay. So, kung ilang yung milyon sinabi ko? Awang ko. Kung ano ba, 10 milyon, dapat tag 2 milyon tayo, tayo dyan, tag 2 milyon, which is mali. Dapat po, 5 milyon kay nanay muna, dun sa 5 milyon, tagwa 1M lang kayo kasama pa, so 6M kay nanay. Yes. So, wag pong masyadong gahaman. Okay, itong si Ellen Geronimo, binenta po ng nanay, akala ko binenta ang nanay, binenta po ng nanay ang property at ang pera ay binili ng property nilagay sa name ng isang anak. Kung namatay ang nanay, may habol ba ang ibang anak kung wala sila sa title? Yan. Ito na po yung pumapasok kung halimbawa pwede ito maging subject ng collation. Ibig sabihin, kasama ito i-compute together with yung mga naiwan pang ari-arian at yun pong i-compute na yun kung halimbawa ay napakalaki nang napunta dun sa isang anak, abay, kailangan niyang magbalik para maging patas po ang hatian. Lalo na kung wala pong last will or will. Dos Kumpanyera. Bati ka na, Attorney Cam, mga nanonood sa atin sa Papua New Guinea, si Just Movies OFW. Magandang gabi po sa inyo, laging nanonood sa atin. Magandang gabi rin po kay Papa Will, Nanay Jovita, kay Nanay Connie Vista, and of course, ganun din po kay Sir Luding Bungaling at kay Mama Sinta dyan sa mga Olongapo. Magandang gabi din po sa mga taga Benavista, Siyempre, loyal ako sa Marinduque. At magandang gabi din po, and congratulations sa mga bagong lawyers ng IBP Marinduque, Attorney Van Gabriel Tan ng BUAC Marinduque, Attorney John Mark Soto sa Porna, kabayan ko ito, Attorney Cam, sa Benavista Marinduque, Attorney Christopher John Pereda ng Santa Cruz, Attorney Mary Angelic Morales Sagid ng Benavista pa rin, and Attorney Kent Rejano Collado ng Santa Cruz, Attorney Rebecca Joy Manungsong Malitaw ng BUAC Marinduque. Mga bagong members ng IBP at ma-share ko lang, wala po talagang expiration walang due date ang pangarap, katuparan ng mga pangarap. Bakit? Kahapon, Attorney Cam, isang 62-year-old na mommy ang pumasa sa bar exam. Meron namang isa pinagmamalaki niya yung tatay niya, 64 years old, pumasa sa bar exam. So may chance pa po kayo. Huwag panghihinaan ng loob.
at huwag susuko sa pangarap. Yan. Si Princess Aripina sa Isabela, nanonood daw po siya. Malig Isabela. Ganon din po kay Zoraida Falyurina. Ang lakas daw po ng ulan dyan sa may Mabalacat, Pampanga. Uy, mag-ingat po kayo. Ivy Gutierrez ng Tayog, Pangasinan. Willie Bico. Uy, fan ni Attorney Rina. Ligaya Angki. Ayan, magandang gabi po. And Grace Recta and Diwani Gudaka. Magandang gabi po. Thank you very much po for watching. Itong question ni Maria Gracia Cruz ay bibigyan pa natin sa mga susunod na pagkakataon. And of course, bukas, magsama-sama po ulit tayo. Kami po ang inyong mga nakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Oy, Cesar Chavez, happy birthday sa'yo. Happy birthday! Yusek, magandang gabi and happy birthday. Nakasama po ninyo ang mga panyera ng bayan tonight. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladaming Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Dos Compañeras.